إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Now we continue our topic hinggil sa Book of Purification, Aklat ng Pagpapadalisay, at tayo ay nasa Babul Wudu o tinatawag nating Chapter of Wudu, at ipagpapatuloy natin ang mga hadis na kung saan binibigyan natin ng pagpapaliwanag ayon sa mga scholars natin na binigyang kaalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at binibigyan natin ito ng mga benepisyo bilang maging dalil sa ating pananampalataya, sa ating ginagalaw, at ginagawa nila ang mga dalil na ito minsan upang magawa nila ang pagsasagawa ng kiyas o paghahalin tulad sa mga bagay na ito. So sa unang hadith natin sa araw na ito ay wa anil Mughira ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi wa alal imamati wal ka'bain akhrajahul Muslim. So sinabi ni Al-Mughira bin Syu'bah radhiyallahu an, kung saan ang kanyang pangalan ay si Abdullah or Abu Isha Al-Mughira bin Syu'bah bin Mas'ud at Sakapi. Siya ay isang kilalang sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay naging Muslim sa panahon ng pakikipagdigmaan diyan sa Kandak, no? At nakipaglaban pa siya sa susunod na mga digmaan maliban pa rito. At siya ay nakipaglaban din sa Hudaybiyah. Siya ay namatay sa taong 50 after Hijrah sa lugar ng Kufa. So sa hadith na ito ay sinabi niya na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsagawa siya ng ablution, wudu, at hinaplusan niya ng kanyang basang palad ang kanyang porlak sa itaas ng kanyang turban. No? Forlak, hindi forehead. Iba ang forehead, iba ang forlak. Ang forlak ito ay nasa taas ng forehead natin, no? Nandiyan sa taas na yan ng ating mga noo. Kung ang forlak nasa taas ng noo natin, no? So, at kanyang hinaplusan ang kanyang dalawang leather sack, no? Okay. So sa hadith na ito, makikita natin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinaplusan niya ang kanyang porlak, ang kanyang porlak habang siya nakasuot ng imama. Sa hadith na ito ang nabanggit ay imama, ngunit ang tinutukoy na imamang nakasuot dito sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang turban. See? So sa ating pananampalataya, bago ko dakuhan ang hadith, sa ating pananampalataya, kapag mayroon ipinagbabawal, ay alam natin ang dahilan kung ano itong dahilan. At kung ito ay ipinagbabawal o pinag-uutos, ay dapat alam natin ang dahilan. Pinagbabawal man o pinag-uutos, so bakit natin kailangan gawin ito na malaman natin ang dahilan? Of course, upang magamit natin ang sinasabi nating mga pinagkukuhanan din natin ng source. Dahil nasabi natin, apat ang source natin, ang pinanghahawakan natin magpit ang Quran at ang Sunnah. Ngunit ang ijma at kiyas ay pinagkukuhanan natin ng source na hindi ito lumalabag sa Quran at Sunnah. Ang katotohanan ay dalawa ang ating source, Quran at Sunnah, ngunit ito'y bahagi ang ijma at ang kiyas ng ating pinagkukuhanan. Sapagkat kapag tayo ay nagawa ng kiyas o ijma na salungat sa Quran at Sunnah, ito ay hindi tatanggapin sapagkat ang pinanghahawakan lang natin talaga ay ang Quran at Sunnah. Ngunit ito'y bahagi ang kiyas. So inshallah, iba ang topic natin dito. Kung sana matatopic natin to upang maging malinaw sa atin ang ijma at kiyas, ay maunawahan natin to. So dahil dito, kapag ipinagbawal ang isang bagay sa atin o ipinag-utos, alam natin ang dahilan. Upang sa ganun, anumang bagay na hindi natin mahanap ito sa Quran o sa Sunnah, ay magagamit nating ebidensya ang pagkakahalintulad sa mga bagay na ito. Now, sa sitwasyong ito ay, bakit ba ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na haplusin na niya kanya ang forlak sa taas ng kanyang noo habang siya ay nakaturban? Hinaplusan niya ang taas ng turban. Ano ang dahilan? See? Yan ang sinasabi natin. Alam natin ang dahilan kung bakit niya ginawa o bakit ipinag-uutos ang isang bagay sa pananampalatayang Islam. So dito, kaya ginawa ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lumilitaw na pinakadahilan dito ay sapagkat kapag ang iyong turban ay maganda ang pagkakalagay, no? Fix ito, accurate ito, na kung tatanggalin mo ay hindi mo na kayang maibabalik ang ganda at pagka-fix at pagka-accurate ng pagkalagay na ito.
So dahil dito ay hindi mo na kailangan itong gawin pang kalagin upang hindi na masira ang pagkalagay ng kagandahan at pagka-accuracy nito. So dito ay ipinahintulot na lang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay iyon na lamang haplusin. Ito ang dahilan kung bakit ngayon ipinahintulot ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam o ginawa niyang haplusin na lang kanyang turban. So ibig sabihin, gaya ng kiyas, kung ano man ang kapagkakahalin tulad nito, ay maaari mo itong gawin. Now, let's for example sabihin natin, maaari mo bang, kung ikaw, ibig sabihin ng fix na tinukoy natin mga kapatid, wala itong butas o siwang sa gitna ng ulo, ibig sabihin nakapix, nakatakip ang ating ulo. Yan ang sinasabi natin ditong fix. At maganda at accurate ang pagkalagay. Kung tanggalin mo ay hindi mo maibalik. Kaya pinahintulot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang pag-haplos nito. Now, let's say sabihin natin, mayroong kang sombrero, nakatakip ang buong ulo mo, wala itong butas, maaari mo ba siyang i-wipe? O kaya naman mayroong kang turban, ngunit maluwag. O kaya may nakasapin ka sa ulo. Ito ba'y maaari mong i-wipe? Kung titingnan natin ang kiyas, kung kahalintulad niya ang sitwasyong sinabi natin na mahirap ibalik, kapag kinalag mo ito, ay maaari mo itong gawin. Yan ang trabaho ng kiyas. Hindi ito sumasalungat sa Quran at Sunnah. Now, kung ito ay madaling ibalik, ibig sabihin ay hindi ka allowed. Let's say sabihin natin ang sombrero ba ay mahirap ibalik kapag inubad natin? No. Ang maluwag na turban? No. Ang malakasapin sa ulo? No. Even na hijab ng kababahian ay hindi ito mahirap ibalik. So anila kapag ang babae ay magwudu, ay humanap siya ng lugar na kung saan makapagtago siya upang tanggalin niya ang takip niya sa ulo upang ma-wipe niya ito. Ngunit kung wala nila, even na sa publiko ay obligado niyang tanggalin ito. Even na sa publiko, bagamat haram na ipakita ito, ngunit obligado niyang tanggalin kung ito ay wala ng choice na magsagawa siyang wudu at pagkatapos ay magsala. No choice. Kailangan niyang tanggalin sapagkat hindi siya allowed sapagkat madaling ibalik ang nakatakip sa ulo ng kababahian. Ibig sabihin, hindi kasama dito ang mga tinukoy nating ito, ang kababahian, ang maluwag na sombrero nakasapin sa ulo o maluwag na mga turban, kundi ang turban na tinutukoy dito ay ang accurate, maganda, nakapix, walang siwang at mayroon pang buntot ito sa likod. So especially sa kalalakihan, hindi ito sa kababaihan. So hindi ba makakagawa ng kasalanan ng babae kung sa public siya gagawa ng ganito? Of course, kung tutuusin ay matitignan natin, ito ay mali. Ngunit higit siyang magkakaroon ng kasalanan at maaring lumabas siya sa Islam kung hindi siya magsasala. Bakit? Sapagkat kapag ang isang Muslim ay hindi nagsala at nakalipas ang isang oras, ito ay pananadya. At gaya ng sinasabi ng ating majority scholars, kapag ang sala ay sinadya mo na walang sapat na dahilan na alam mong sala at sinasadya mo hanggang makarating ang isang oras ay hindi ka nagsala, ikaw ay lalabas sa Islam at ito ay pinakamatigas na opinyon kaysa sa ibang opinyon na hindi ka lalabas sa Islam hanggat may niya ka na ikaw ay hindi tumatalikod sa sala. So now, dahil dito ay tatanggalin mo ang iyong takip sa ulo at magwudu ka. So, what is the benefits? Ang benefits dito ay nakakahigit ang kabutihan kaysa sa kasamahan. Sa Islam, isa sa prinsipyo kapag ang isang kabutihan ay nakakahigit sa isang gawaing mali, ay gawin natin ang nakakabuting ito. Tulad halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa, ang pagsisinungaling. Ito ay haram sa Islam at major sin. Ngunit kung ang pagsisinungaling natin ay malaki ang benepisyo, ay maaari nating gawin. Halimbawa, sa mga hadith na nabanggit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa digmaan ay pwede tayong manlinlang, pwede tayong magsinungaling. Sa ating mga asawa, kung ito'y magdudulot ng kasamaan o pag-aaway, pagkagulo, ay maaari din tayong magsinungaling sapagkat malaki ang benepisyo ng mga ito upang sa ganun ay hindi tayo magkaaway ng mag-asawa. At sa pagkikipagdigmaan upang magwagi tayo. So, ibig sabihin, mas malaki ang benefits kaysa magagawang mali. Ito ay prinsipyo at pinapahintulot sa Islam at wala tayong pananagutan sa ganito, especially lalo na kung ikaw ay nalagay sa kagipitang bagay na no choice kan talaga na dapat mong gawin. Ito ay pardonable sa Allah subhanahu wa ta'ala at alam natin ito nabanggit sa banal na Quran at sa maraming hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na tayo ay hindi papatawan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kasalanan hanggat ito ay hindi ito tinatanggap sa puso. Ibig sabihin, kinamumuhian natin ang maling gagawin natin, ngunit no choice tayo, ay hindi tayo papatawan ng kasalanan ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay napipilitan lamang na gawin ang isang bagay na labag ito sa ating mga puso. So dahil dito, ito ay hindi allowed sa mga kababahihan na gawin nila ito. Kahit na fix pa o nakatakip ang buong ulo nila, kahit makapal pa, walang siwang, walang butas, ito ay hindi allowed. So, ibig sabihin ay allowed lamang ito sa mga nagsuot ng turban na nakapix, walang siwang, nakatakip ang buong ulo, napakaganda, accurate, fix na fix ang kanyang pagkalagay, may buntot sa likod nito. So, sa ganito ay ipinapahintulot na mag-wipe na lamang siya ng kanyang turban. So, mayroon tayo ngayon 3 uri ng pagwa-wiping. Mayroon tayong 3 uri na kung saan
sinasabing tayo ay magwa-wipe. No? Isa ito sa sinabi ni Ibnul Qayyim, bagamat marami ang nagbibigay ng opinion sa bagay na ito, no? Maraming nagbibigay opinion, ngunit anila mayroong 4, mayroong 5, ngunit ang tatlong ito ang siyang pinaka malakas na opinion. Unaan nila, sapagkat ito may mga dalil. Unaan nila ay maaari kang mag-wipe ng normal. Ibig sabihin ng normal kung wala tayong sapin sa ulo. So, ibig sabihin ay magsasagawa tayo ng wudu ng normal. So, ibig sabihin, wawipe mo ang iyong buhok gaya ng tinapik natin at wawipe mo ang iyong ulo gaya ng tinapik natin mula sa noo hanggang sa likod bago makarating ng batok. Then, ibabalik mo. Then, wipe mo ang iyong ear. Yan ang una na pag-wiping sa ating pagwudu. Ngunit pangalawa, kapag ikaw ay nakaturban at fix, accurate, ngunit may nakalabas na buhok, kailangan mo munang i-wipe ang mga nakalabas ng buhok then bago mo i-wipe sa taas ang turban. See, especially sa hadith na ito, kaya ito nasa porlak, ay mayroon nakalabas na buhok sa harapan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mga langit nakakaalam. So, kaya dito niya hinaplusan ito sapagkat nakalabas doon. So, inaplusan niya ang buhok na nakalabas sabay ang itaas ng turban. Kaya porlak ang nabanggit sa hadith. Sa itaas ito ng noo. No? May posibilidad na nakalabas ang buhok sa harapan ng noo at kasabay na itinas niya na rin ito ang porlak niya na kung saan ito is nakabalot ng turban. So, ito ang nasa hadith. So, ibig sabihin sa pangalawang ebidensya ay maaari mong i-wipe ang yung nakasapin na turban. Kung may nakalabas na buhok ay aplusin mo muna nakalabas na buhok kasabay ang itaas ng ating turban. Then kung ito naman pangatloan nila ay balot na balot, walang nakalabas na buhok, then sa ganitong sitwasyon ay haplusan mo na lamang ang taas ng iyong turban. So, mayroon tayong 3 uri ng paghahaplos sa ating buhok. So, ibig sabihin ito ay ipinapahintulot sa atin. Ang dahilan ay sapagkat kung ang ating inilagay na turban ay maganda, fix, walang butas, napakaganda, accurate na accurate, kung tatanggalin mo ay hindi mo na makakayanan pang ibalik ito. So, sa ganito anila ay iwa-wipe mo na lamang ito. Ngunit hindi kabilang ang mga binanggit natin kaninang mga balot ng kababayan sa ulo, mga sombrero, kahit na fix walang butas o mga maluluwag na turban o kaya nakasapin lang sa ating ulo, bagamat nakabalot ang ating buong ulo, ang lahat ng ito ay hindi kabilang sapagkat ito ay hindi tugma kung gagamitin nating kiyas sa hadith na ito. Another hadith, وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ابداء بما بدا الله به أخرجه النسائي هداكم بلفظ أمر وهو عند المسلم بلفظ قبر. So dito sa hadith na ito, sinabi ni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kung saan siya ay isang ansar mula sa angkan ng Sulami, ang kanyang kunya na tinatawag ay Abu Abdullah. So, siya ay nakipaglaban din na kasama ng mga kasamahan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Badar, na kung saan nakipaglaban din siya sa digmaan sa Uhud. Maraming battles o digmaan pa ang kanyang na-encounter sa kanyang buhay, no? At siya ay isang sasaba na kung saan nakamemorya siya ng maraming hadith hanggang siya ay maging bulag at matapos ang kanyang buhay na mamatay siya sa mundong ito 74 after Hijrah sa edad na 94 years old. So sinabi niya sa hadith na ito na ang pagsasagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon ito ng Hajj, no? Sa panahon ito ng Hajj, binigay ang description ng Hajj dito sa hadith na ito. Bagamat ang hadith na ito ay mahaba, mas pinili ang hadith na ito na ang maiksing hadith na ito kung saan ito ay mahaba ang hadith na ito. Ngunit pinili ito ni Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ang hadith na ito sa bandang ito sapagkat malaki ang benepisyo na maitutulong nito sa ating pinapaksa hinggil sa aklat ng pagpapadalisay. Bagamat ang hadith na ito ay sa Hajj, nakapagtataka kung bakit siya narito, malaki insyaAllah ang natutulong nito bilang ebidensya na ating mapanghawakan upang maging matibay lalo ang ating paninindigan sa ating pagsasagawa ng wudu na may kaugnayan ng hadith na ito. So sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya
magsimula kayo kung saan ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat magsimula. Ito'y sa panahon ng Hajj. Ibig sabihin, kapag tayo mag-Hajj, pagdating natin ng Makkah, pagpasok natin doon ay kailangan tayo ay magtawaf. Of course, iba ang pagmikat. Iba itong mikat na pagsuot natin ng damit. Papasok tayo sa Makkah mismo. Pagpasok mo doon ay magtatawaf ka o iikot ka ng 7 times doon sa Kaaba. Then, ito ang unang pag-uutos ng sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito ang greetings natin sa Makkah. Then, tayo ay tatayo sa behind of the Maqam Ibrahim ng 2 rakats. Nakaharap tayo sa Kaaba, doon sa itim ng bato. Then, maaari iminom tayo ng Zamzam water. Then, pupunta tayo sa Zay. Pupunta tayo sa Magzay, doon sa Safa at saka Marwa. No, kung saan dalawang bundok ito na kung saan dito nagpatakbo-takbo upang humanap ng tubig noon si Agar na asawa ni Ibrahim alayhis salam. No? So dito ay pagkatapos ng 3 binanggit natin na magtawaf at pagkatapos ay magsala sa Maqam Ibrahim, then minom tayo ng Zamzam water, then tayo magzay. So saan tayo magsisimula? Sa Safa o Marwa? Magsisimula maglakad, mag-uumpisa ba tayo sa Marwa or Safa? So anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Inna as-safa wal marwata min sya'airallah. Faman hajjal baiti aw i'tamara fala junaha alai. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ng Safa at al-Marwa, dalawa itong bundok sa Makkah, ay ilan ito sa bahagi ng tanda ng relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't hindi isang kasalanan sa mga nagnanais na magsagawa ng Hajj o Umrah na sila ay magsagawa ng Say, no? Ang paglalakad ng 7 ulit sa pagitan nito ng saan sinimulan ng subhanahu wa ta'ala sa binanggit niya sa Quran? Safa. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung saan nagsimula ang Allah subhanahu wa ta'ala na magsalita o mag-utos, gawin ninyo. So gagawin natin na magsimula tayong magsay sa bundok ng Safa. Sa kung saan 7 times. Ang 7 times na tinutukoy dito ay yung pagkadating mo, alimbawa nagsimula ka sa Safa, then nakarating ka sa Marwa, ay 1 count. Then babalik ka sa Safa, 2 count. Marwa, 3 count. Safa, 4 count. Marwa, 5 count. Safa, 6 count. Then matapos ka sa Marwa. 7 times. Tapos, hindi katulad na ginagawa ng iba na ginagawa nilang ng 14 times. Ito ay bidaa. Ito ay maling gawaing pagsasay sapagkat tagumpisa nga sila sa Safa, then pagdating nila ng Marwa, babalik na Safa, then doon sila magka-count ng 1. Ito ay mali ang gawaing ganito mga kapatid ko sa pananampalataya sapagkat walang gumawa nito sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging sa kanyang mga kasamahan ay hindi ganun ang ginawa nilang pagsasay. So sa hadith na ito, ipinakita sa hadith na ito na magsimula tayo na kung saan ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsimula. Samantalang sa hadith, wa huwa indal muslim vilab di kabr. Ibig sabihin, vilab di kabr, ito ay informative form ng kabr. Ang ibig sabihin ng kabr, imbis na sabihin niyang magsimula kayo, ang ibig sabihin kaya si Imam Muslim sa kanyang hadith ay, ako, anong Prophet sallallahu alaihi wasallam, ako ay nagsisimula kung saan dapat magsimula na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. See? So sa hadith na ito ay wala naman itong difference. So magumpisa kayo kung saan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinag-utos na dapat magsimula, o ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ako'y nagsisimula kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-utos sa akin kung saan ako dapat magsimula. So dito, kung babasahin natin ang connection ng hadith na ito, bagamat ito ay sa Hajj, ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay nagsasagawa ng wudu? Ano sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay nagsasagawa ng wudu? So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 5 verse 6, A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu, idza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum. See? Hugasan ninyo ang inyong mga mukha, o hugasan ninyo ang inyong mukha, wa aydikum ilal marafiki, at inyong mga kamay hanggang siko. See? Then pamsahu biruusikum, then sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos ay pahiran ng inyong ulo. Then sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa arjilukum ilal ka'baini. So ibig sabihin, hugasan natin ang ating mga paa, hugasan ninyo ang inyong mga paa hanggang sa bukong-bukong. So ito ay pillars ng wudu, kung saan ay sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag tayo ay magsasagawa ng wudu, no?
pag tayo ay magsagawa ng wudu, ay dapat tayong saan magumpisa? Sa mukha. So bakit tayo nagugas sa kanang kamay hanggang pulso? Yan ang sinasabi nating sunna o recommended ito. Kahit tanggalin natin ito, ay wala itong masama. Ngunit kung gagawin natin ito, ay inirekomenda ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na mainam yung gawin ito, no? Alam natin, source din ang sunnah. Hindi ito ginagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Laganang kanya lamang galing. Ito ay sunnah. Ang sunnah ito ay galing din sa revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, nagbibigay ng karagdagang gantimpala ang Allah subhanahu wa ta'ala na ito naman ay isang pabor at parangal ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na binibigyan niyang ganang kanyang ituturo upang sa ganun ay bigyang parangal naman ang kanyang sugo na si Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ito ay mula sa pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So binigyan tayo ng karagdagan dito ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinigay kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, na ipinag-utos sa atin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung gusto niyong gawin ito, na hugasan ninyo ang inyong kamay hanggang pulso, ito'y mainam. Ibig sabihin, rekomenda, naging mainam ito sapagkat may karagdagang reward. Kung hindi niyo ito gagawin, walang masama sapagkat ang Quran ay nagsabi, gaya ng sabi ng hadith na magsimula kayo kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-uutos na kung saan tayo dapat magsimula. Magsimula ka sa mukha. Then, kamay hanggang siko, then haplusin mo ang ulo, then ang ating paa. Hanggang bukong-bukong, ibig sabihin kanan, kaliwa. So, dahil dito, ipinapakita rito, ito ang ebidensya na sinasabi natin noon na apat ang pillars ng Quran, mayroon dalawa sa sunnah, ang muwala at ang arrangement ng pagkakawudu. Ito ang isang dalil na kung saan ay hindi ka maaaring magwudu, na kung saan umpisahan mo ang iyong kamay hanggang siko, then pagkatapos ay ugasan mo yung mukha, then pagkatapos wiping ang ulo at paa. Ibig sabihin ay mali na magumpisa ka ng kamay hanggang siko. Dapat ay mauuna ang mukha mo. Kung gusto magumpisa sa kamay, hanggang pulso lamang. So hindi mo rin po pwedeng gawin na ikaw ay mauna kang mag-wipe ng iyong ulo at saka mo hugasan ng iyong mukha. So hindi mo ito maaaring gawin. So ito ang isang dalil kung bakit narito ang hadith na ito, bagamat ginamit ito ang hadith na ito ay nagpapakita sa pilgrimage, sapagkat gaya ng sabi natin ay malaki ang maitutulong nito upang suportahan ang isang sunnah na kung saan ito ay pilar sa ating pag-uudo na dapat isagawa ang mga ipag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawin kung ano ang unang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang dapat nating gawin. Bagamat ang hadith na ito sa pilgrimage, ito ay general, no? Ito ay general principle ng pananampalatayang Islam. Same point, same principle, no? So sa ganito ay anuman ang pag-uutos sa atin, ay umpisahan natin kung saan ito dapat pag-umpisahan, tulad ng ating pag-Ramadan, no? Saan tayo dapat magsimula sa pag-aayuno? Binigyan ito ng description ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 29. Kapag nakita natin ang bagong buwan, ngunit hindi nyo makita, buuin ninyo ang 30 days. Sa ganito, pagkatapos nito ay maaari na kayong magsimula. Ito ay pag-uutos. Ito'y pag-uutos na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Kapag nakita natin ang crescent ng moon, magsimula na tayong mag-ayuno. Kung hindi naman, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, buuin ninyo ang 30 days. So, ibig sabihin, kung saan ang ipinag-uutos, ay doon tayo magsisimula. Tulad ng wudu, hindi tayo maaaring magwudu na ang ginagawa ng ating wudu ay binabaligtad-baligtad natin ang pagsasagawa natin ng wudu. So, ibig sabihin ay dapat arrangement ang pagsasagawa natin ng wudu. So, ito ang dahilan kung bakit naririto ang hadith na ito, no? Okay. Another hadith. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف وترمذي عن سعيد ابن زيد وأبي سعيد نحوه وقال أحمد لا يبوت فيه شيء So dito isinalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi daw ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang wudu para sa kanya na hindi niya binigkas
ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi niya binigkas ang Bismillah. Bismillah, hindi niya binanggit. So, ito ay mula kay Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah. No? Akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Ibn Majah bisnadi da'if. So, sabi nila, ang hadith na ito ay mahina. Ganon din ang sinabi ni Tirmidhi, ang hadith na ito ay mahina. Even na sinabi ni Imam Ahmad rahimullah, walang otentibo sa hadith na ito. So marami pa namang mga Muslim, no, ang nagtatalo-talo sa bagay na ito. See? So ganito ang ganda ng pag-aaral sa pananampalatayang Islam. So makikita mo ang mga bagay na pinagtatalunan kung ano ang karapat-dapat at ano ang tama. So makikita mo ang aral, palagay talagang idinidiin nila ang pagbanggit ng Bismillah sa wudu ay pahagi ito. Kapag ikaw ay walang Bismillah, gaya ng hadith na ito, ay pinaninindigan nila ito na ito ay wajib. Ito ay wajib. No? Ito ang kanilang palaging paninindigan. So gayunpaman, bagamat ang hadith na ito ay mahina, ayon naman kay Ibnul Qayyim, Ash-Shawkani rahimullah at iba pa, sa lahat ng pagkakataon, alam natin na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag ito ay gagawin natin, ay banggitin natin lagi ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging tayo uupo, maging tayo makipagtalik sa asawa, papasok tayo ng CR, at iba pa. Kakain tayo, papasok ng bahay. Palagi nating maaaring banggitin ang Bismillah. So, anila, kung hiipunin natin ang mga ganitong uri ng konteksto ng mga hadith, ay at atin itong isasamang hadith na ito, katotohanan ng hadith na ito, bagamat ito ay mahina at hindi otentibo, ay magagawa itong malakas pa rin. Sabi nila, bagamat ito ay mahina. Saan ito mahina? Ang hadith na ito, na sinasabi na ito ay hindi otentibo. Saan mahina? Sa pagsabi ng Bismillah, ito ay hindi bahagi ng wudu'an nila. Kahit ito ay hindi mo sabihin, sinasadya man o hindi sinasadya, ang wudu' ay correct nila. So ito ang sabi ng ating mga ulama. See? So dito, sa hadith na ito ay bibigyan natin ito ng liwanag ayon sa paliwanag ng ating mga scholars. So anila, ang hadith na ito ay bagamat mahina ay marami itong sumusuporta sa hadith na ito. Marami ang sumusuporta sa hadith na ito. So, malinaw sa sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam anila na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay mayroong hadith na mga otentibong sinabi na bagitin natin madalas ang pangalan ng subhanahu wa ta'ala sa anumang pagkakataon na ginagawa natin, even na pagpasok sa banyo, gaya na sabi natin pagpasok sa bahay, no, pakikipagtalik natin sa asawa, kung ano pa man, pagkain, pag-inom, pag-upo, pagtayo. So palagi natin sinasabi, pagbihis ng damit, pagsuot, lagi natin sinasabi ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. No, sabi nila, dito sa sitwasyong ito, ay walang masama kung babanggitin mo ang Bismillah sa hadith na ito. Now, mayroong kanya-kanya silang opinion ang mga scholars natin dito. Ang unang opinion nila, anila. Sa hadith na ito, bagamat ito ay mahina, ngunit lumalakas ito dahil sa maraming suporta. Lumilitaw anila na ang hadith na ito, kapag ang pagsabi ng Bismillah sa iyong wudu ay hindi mo ginawa, hindi mo binanggit, ang iyong wudu ay incorrect. Ito ang kanilang fatwa. Anila, bagamat mahina, ngunit ang mga suporta ay malalakas, ay nagiging malakas. Anila, ito ay wajib na dapat nating banggitin ang Bismillah. Ang iba naman mga scholar, banggitan mo man, ang iba naman mga scholar, ito ay wajib anila, as long you remember, hanggat ito ay naaalala mo. Halimbawa, alam mo, hindi mo binanggit, hindi po pwede. Ang ibig nila sabihin, as long na naaalala mo na ang pangbanggit ng Bismillah sa wudu, ay obligado mo itong banggitin kapag ito ay naaalala mo. Ngunit, kung hindi mo ito naalala at nakalimutan mo, anila, ang yung wudu ay correct pa rin. So, ang yung wudu ay correct pa rin, anila. Subalit, ang pinakatama at pinakakorek na opinyon, no? Ang pagbanggit ng Bismillah sa hadith na ito ay rekomenda lamang. Ito ay
rekomenda lamang. Hindi ito wajib. Ito ay itinatagubili ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na banggitin natin ito. Gaya ng mga nabanggit niya sa ibang hadith. Nabanggitin lamang natin ito, ito'y magkakaroon tayo ng gantimpala. Kung hindi natin gagawin, ito ay sunnah at ito ay hindi wajib. Ibig sabihin, either na ito ay binigkas mo, ay walang masama kung hindi mo ito bibigkasin. Kapag binigkas mo, may reward ka sapagkat recommend. Kung hindi mo bibigkasin, wala kang reward. See? Wala kang reward kung hindi mo ito bibigkasin. Now, ang tanong natin dito, paano natin maipaliliwanag ang hadith na ito? Paano natin maipaliliwanag ang hadith na ito? Na kung saan walang la wudu'un liman lam yadhkur ismallah. See? Paano natin maipapaliwanag na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam walang wudu para sa kanya na hindi niya binanggit ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala? So ayon sa ating mga scholars, ang binabanggit dito na wala wudu liman lam yadhkur ismallah, walang wudu para sa kanya na hindi niya binanggit ang Allah, ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, para sa kanya ay wala siyang perpekto. Wala siyang perpektong wudu. Hindi ibig sabihin ay wala siyang wudu, kundi nangangahulugan na siya ay wala siyang perfection of wudu. Ang wudu mo ay okay. Okay, you can pray. But this is not the best type of wudu. No? Hindi ito ang best type ng wudu sapagkat hindi mo binibigkas ang bismillah. So ang best type ng wudu ay kailangan mabanggit mo ang bismillah. So bagamat hindi mo itong banggitin, anila ay walang masama sapagkat ito'y rekomenda lamang. At ang binabanggit na wala kang sala, wudu, pagka hindi mo binanggit ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagwudu, ito ay wala ka lamang kaganapan, wala kang perfection of wudu. Like for example, walang sala sa kanya na narinig niya ang panawagan kapag hindi niya ito tinugon. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, higit kumulang pinakamalapit na liwat sa hadith na iyon. Walang sala para sa kanya na kung saan narinig niya ang panawagan ng adhan at hindi niya ito tinugon. Anong ibig sabihin ng walang sala? Ibig sabihin hindi ba tanggap ang kanyang sala kung siya magsala sa bahay? No. Sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang buong kalupaan ay binigay na masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Buong kalupaan. Ibig sabihin ito ay buong masjid. Ang tinutukoy dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay sa ating majority scholars na walang sala para sa kanya, na narinig niya ang adhan at hindi niya ito tinugon, ay wala siyang perfection of sala. Why? Sapagkat siya ay inaanyayahang magsagawa ng sala sa masjid ay hindi niya ito tinutugon. Sa ganitong pagkakataon, siya ay nagkakaroon ng kasalanan habang siya ay nagsasala. So dahil dito ang kanyang sala ay hindi perfect. Wala siyang perfection of sala. Even na sa wudu, bagamat ito ay rekomenda, hindi katulad ng sinasabing panawagan, ito ay obligasyon nating paunlakan. Ngunit kapag hindi natin ito napaunlakan, ay ito ay kasalanan ang magagawa natin. No? So dito ay kailangan nating banggitin ang bismillah ng recommended. Ngunit kung ito ay hindi natin banggitin, no, walang problema sa atin, no? Walang problema sapagkat ito ay recommendation naman. Ang pagsasabi ng hadith na ito wala kang ganap na walang sala, walang wudu, ay wala lang perfection ang iyong wudu. So hanggang sa muli mga kapatid ko sa pananampalataya, wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.